Kamusta mga tol? DeAndre Ayton nakakuha na nga ng Lakers! Ang tanong, makakatulong ba naman talaga yan sa Lakers? Abay, tirahin na natin yan, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, 7-footer, 252 pounds at 8 years na siya naglalaro sa NBA. Ang tagal niya actually naglaro sa Phoenix Suns mga tol no? At nakaabot pa nga sila ng final sa Phoenix Suns pero talo naman sila sa Milwaukee Bucks. At siya yung dating first overall pick noong 2018 draft. Nakakuha na nga ng Lakers to ngayon no? After siya i-wave ng Blazers. 2 years, $16.6 million yung nakuha niya. Pero syempre, sasahod pa rin naman siya sa Blazers $25.6 million yung makukuha niya sa Blazers. Kaya yun, $33.7 million yung kikitain ni Gary Ayton ngayong season. Okay, yung unang skill nito mga tol sa mga pick and roll, alley-oop threat talaga ito si Gary Ayton, diba? Ayan, ganyan o, alley-oop mo tol, dak. Okay, pa isa, off the ball pick and roll yan sa may wing. Napasalubong si Ajax oh. Nakabuelo tuloy si Gary Ayton. Ay, alley-oop na naman yan. Haba, maganda yung ganyan mga tol, no? Kasi sino ba ang kakabinto sa Lakers? Di ba si Pogi Papa Luka? Ay, di sakto, diba? Sa alley-oop na ganyan, no? Dak. At kung mapapansin nyo mga tol, talagang palagi siya bumubelo sa alley-oop, diba? Tulad niya, tingnan mo, talagang bumubelo kagad siya. Ano, alley-oop tol, dak. Ito, gaya ng play kanina, diba? Off the ball pick and roll. Yung depensa ang taas ng pwesto. At malamang kapag ipapaluka, ganyan din yung depensa, diba? Nakabuelo na nga tuloy si Gary Ayton, ang taas ng pasa, dak. At saka maganda magbigay ng screen to si Gary Ayton mga tol. Pag pick and roll talaga Eto, hindi nga siya masyado nakabuel dito no? Gumit na kasi si Derek Ramsey Lively, pero ay alley-oop pa rin nice naman. Pero most of the time talaga, maganda talaga yung buelo niya palagi sa mga pick and roll. Mukhang mapaparami ng pasa si Papa Luka dito kay Gary Ayton Ay alley-oop na naman nice naman. Isang kamay lang yan, hirap na tol So maganda talaga to offensively para sa Lakers mga tol Hindi ngayon pwede na mag-focus lang yung depensa kay Papa Luka o kaya kay Lolo Bro sa mga pick and roll kasi legit na alley-oop threat talaga yung nagbigay ng screen. Okay pa isa, tingnan mo, sa ibabaw naman ngayon nagbigay ng screen. May konting gulang pa sa screen no? O kaya nakabuel naman, alley-oop mo tol, dak. Magsasawa talaga kayo sa alley-oop, ang dami talaga niyan O kaya tingnan mo, tumuturo pa nga siya, alley-oop na daw O kaya na nga, sinabayan pa nga ni Bayayaman, dak. Ito pa, tingnan niyo si Tina Turner mga tol Hindi talaga siya makakommit sa ball handler kasi si Gary Ayton sa gilid niya bumubelo na Ayan, huling segundo, tumulong na nga siya, naging alley-oop pa nga, dak. Pero yung kagandahan pa kay Gary Ayton mga tol sa pick and roll, kita nyo ba? Kapag si Ajax Hayes napasahan ng ganyan kalayo, anong gagawin niya? Di syempre ipapasa lang niya ulit, diba? Pero ito si Gary Ayton kaya talaga umatake sa ganyan Yan, jumamper, patay ka dyan. Kasi meron siyang decent na mid-range jumper, diba? Lalo na dito sa may free throw, tinira na nga patay ka dyan. Ito pa isa, tingnan nyo kung saan niya tinanggap yung bola. Diyan sa may free throw, diba? Nakataas nga kagad yung kamay ng depensa kasi alam nila may tira si Gary Ayton sa ganito kalayo Pero tinira pa rin patay ka dyan. Kasi mga tol, kapag tinignan natin yung shot niya last season, kita nyo ba? Diyan sa may free throw, berde 51.2% siya dyan, mataas yan mga tol At 84 times pa siya tumira sa kanya kalayo, marami talaga. So hindi talaga kailangan palagi alley-oop lang, hindi ganun Pwede magpaiwan lang siya dyan sa may free throw, dyan siya tatanggapin yung bola, tapos free throw jumper na ganyan patay ka dyan. Actually mga tol, yan talaga yung pinakagusto ko sa lahat ng skills. Ito si Gary Ayton kasi bihira ang big man sa NBA na solid yung jumper dyan sa may free throw pakisa patay na naman. Kasi kapag ganyan, mahihirapan talaga yung sentro ng depensa, diba? Tingnan yung Tina Turner mga tol, umipit siya sa loob nandiyan sa may free throw si Gary Ayton, ang daling pasa pa niyan, tapos jumamper na nga, di patay ka dyan. Butas kasi palagi yung pwesto na yan sa mga pick and roll kasi ang salo talaga palagi sa roller, saan ba? Malalim, diba? Doon palagi sa medyo malapit na sa ring, yung sasalo doon sa roller. Kung dyan pa lang, itira mo na, 51% pa, okay talaga yung ganon. Tutulong kadalasan yung sentro ng depensa, diba? Tulad niya, tingnan mo, nasa labas naman kasi si Gary Ayton, so pwede siya tumulong sa loob, diba? Pero again, easy pass na naman yan ang lapit na niya para kay Gary Ayton, malilate na yung depensa dyan, patay ka dyan. Okay pa, lalo na yan, tingnan mo, sumona yung depensa no? Saan ba ang butas ng zona? Diyan sa may free throw, diba? Sino tatanggap doon? Si Gary Ayton, 51% sa ganyang pwesto, okay na okay talaga yung gano'n, patay ka dyan. Okay pa, tingnan nyo kung saan siya nakatambay mga tol. Doon sa may free throw no? Bakit dyan? Dyan nga kasi paboritong spot niya. Dalaw pa yung sumabay patay pa rin yan. Actually mga tol, tumitira pa siya na mas malayo ng konti dyan sa ganyan kalayo, tingnan mo Pero hindi talaga kasing dalas nung kanina, patay pa rin yan. Ito pa isa, skip sa loob no? Kaya hindi na lang siya nag-roll. Ipinasa sa kanya, medyo malayo talaga to Pero may tira talaga siya sa ganyan kalayo tinira na nga, patay ka dyan.
Tanong ko sa inyo, ilang sentro ba sa NBA ang meron tira sa ganyan kalayo? Parang konti lang talaga eh. Ayan, ang ganda pa nga ng depensa ni Capre, pero tira pa rin, swak na swak naman. Kaya napaka-effective ni Nowitzki dati, di ba? Kasi ang normal na gagawin ng big man palagi, iilalim ng konti yan para makatulong kaagad sila kapag may sumalaksak. Pero kung meron kang tira sa ganyan kalayo, eh hindi na kagad makakadepensa yun, di ba? Patay ka dyan. At saka kaya rin ito sumalaksak mga tol kahit paminsan-minsan lang eh. Ayan, ang lalim ni Bakus eh, no? Iniwanan talaga siya sa labas eh. Bigla sumalaksak ng muwersa pa nga. Nice! Patay ka dyan, Bakus! O, ito pa isa, pick and roll na naman yan. Ang layo ng tanggap niya eh, oh. Pero sumalaksak siya, sabay pihe, tsaka hook shot, patay rin yan. Yan actually yung style niya mga tol eh, no? Imbis na idiretso niya, paloob sa ring, pipihit na lang siya ng ganyan. Tapos parang medyo pa-floater pa nga yung tira eh. Pasok pa rin naman. Eh, di ba nga, naalala niyo ba? Sila Sengu ng Houston Rockets, ganyan din ang ginagawa kadalasan, di ba? Pwede na talaga yung ganyan galaw kapag sentro ka. Bihirang-bihira niya gawin yung ganitong salaksak mga tol. Ipadiretso talaga sa ring, bihira talaga eh. Okay lang yan, sentro naman to kasi. Hindi naman to guardia, pwede na yung ganun kanina. At yung isa pang maganda rito mga tol, legit na score talaga to sa loob, ganyan no? Ang laki din naman kasi talaga to, si Gary 8 to 7-footer to eh. Kapag ito napasahan sa loob na ganyan, kalapit sa ring, kahit may depensa pa, lista mo na yan kasi may pa-hookshot pa yan na ganyan eh. O, patay ka dyan. O, ito pa isa, tingnan nyo, napasahan siya sa loob, diba? May depensa naman, diba? Pero again, ayan na naman yung pa-hookshot, oh. Magaling siya sa ganyan, kaya nga naging first pick dati yung hype na yan eh. Pero kasi dati diba sa Suns tsaka sa Blazers, bihira talaga siya mapostehin mga tol eh, no? Eh gano'n naman talaga yung style ng laro ngayon sa NBA. May magagawa ka ba? Wala naman. Pero kung eto, bibigyan talaga palagi sa poste, low post threat din talaga to mga tol ha. May shooting na, may tira pa sa loob, may hook shot pa. Pwede talaga yung mapostehin yung mga ganyan. Siguro, ilagay mo to sa 90s mga tol. Madalas magpaposte sa 90s diba? Baka umiscore siya sa 90s, 25 points per game yung gawin niya ron eh. At pati sa mga seal mga tol, okay rin talaga to eh. Tsaka pwede talaga siya pasahan sa mga seal na ganyan kasi nga meron talaga siya tira sa loob. Ganito lang kasimple yan mga tol ha. Eto, kunwari yan, tingnan mo. Kunwari si Jackson Nation nag-seal na ganyan, papasahan mo ba? Parang hindi eh, no? Pero eto, si Gary Ayton, pwede talaga pasahan kasi nga i-score talaga yan sa loob. Yun yung malaking pagkakaiba nila ni Ajax Hayes mga tol eh, no? Eto, hindi ka pwedeng mag-switch yung maliit sa loob eh kasi talagang i-score ka nito sa loob. O, ito pa isa, tingnan mo, alit na bantay niya, diba? Tingnan nyo ang ginawa niya, nag-seal ka agad siya, yan yung tama. Yan, magandang addition sa Lakers yung ganyan mga tol kasi wala talaga silang inside threat last year, diba? O, ito pa isa, yung tropa ni Kakashi bantay, medyo matangkad eh, malaki pa yung katawan yan ha. Pero tingnan nyo, nahirapan talaga siya bantayan si Gary Ayton sa loob eh, o, tak-tak! At tapos sa takbuhan, okay rin naman talaga to mga tol. Hindi naman to pagog na sentro, diba? Na mabagal, di ganun eh. And ay halit na naman eh, oh, tak-tak! Tingin ko, above average talaga to sa takbuhan sa mga sentro, ha? Eh, kita na yung takbo niya dyan, ang bilis talaga eh, oh. Siguro mga tol para sa akin, kasing bilis to ni Claxton ng Nets kung hindi lang siya tatama rin tumakbo. Yun lang talaga mga tol ang problema eh, na pati sa depensa, hindi to maaasahan sa depensa eh. Isipin mo mga tol, 1 block per game lang to sentro na to ha. 30 minutes pa naglalaro to ha. Eh samantala si Luke Cornetto nakakakuha lang ng Spurs. 1 block per game yun pero 18 minutes lang naglalaro yun ha. So hindi talaga to shot blocker mga tol. Hindi siya yung sentro na kapag sumalaksak ka, magdadalawang isip ka kasi baka mabutata ka, meron sentro sa loob eh. Hindi to ganon ha. At saka hindi ko alam kung nabago na ba niya yung ugali niya sa depensa mga tol. Kasi hindi naman talaga ako nanonood ng Blazers eh. Kasi dati sa Phoenix Suns, kulang talaga to sa hustle sa depensa, diba? Tatamad-tamad to sa depensa nung nasa Suns pa siya eh. Pero kung rebounding naman, yung pag-uusapan natin, okay na rebounder talaga to mga tol. Mula rookie season niya hanggang last year, double digits palagi yung average niya sa rebounds. Pati yung offensive rebounds, okay din, mataas din eh. 3.1 offensive rebounds per game ha. Sa nakaraan 2 taon niya sa Blazers, pang-10 actually sa ranking sa buong NBA. So yun mga tol no, offensively ha, okay talaga ito si Gary Ayton. Kaya nito mag-average ng 15 hanggang 20 points per game, solid talaga sa opensa to. Pero ang tanong natin mga tol, yan ba talaga ha? Yan ba talaga ang sentro na kailangan ng Lakers ngayon? Yan ba talaga yung kulang nilang sentro? Eh kasi kung naalala nyo, ang dami na nilang offensive players, diba? Si Papa Luka, si Lolo Bronze, Baby Bacrims, puro offensive players yan mga yan eh. Nawala pa nga si Dorian Finney-Smith na defensive player nila, tapos ang pinilit nila si Saudi Arabia na wala ring defense eh. Tapos ang kinuha nilang sentro, sino? Mahina rin dumipensa eh. O ayaw nyo ba maniwala sa akin? Ito, pruweba, tingnan nyo ha. Kung titignan natin ang stats sa NBA 2K to mga tol ha, yung laro ha, si Gary Payton ng Golden State Warriors, maliit yun eh, 6'2 lang yun, diba? Maliit talaga. Ang depensa niya, 79 yung attribute niya sa interior defense. Interior defense to mga tol, sa loob ng depensa to ha. Ang tanong natin, si Gary Payton ilan? 78 sa interior defense. Naku po! Mas mataas pa yung interior defense ni Gary Payton na 6'2 lang ha, kesa kay DeAndre Ayton na 7 puta. Nagagets nyo ba yun mga tol? Ni hindi man na siya umabot sa top 50 si NBA 2K sa interior defense. 7 puta to ha.
Kahit nga actually sa blocks mga tol, sa NBA 2K to ha, wala ito si DeAndre Ayton sa top 100 sa blocks sa buong NBA. 7-footer yan tapos wala sa top 100 sa blocks attribute. Ano ba yan? May harip ka na tol. So kung offense lang yung pag-uusapan natin, maaasahan mo talaga ito si Gary Ayton. Pero defensively talaga mga tol, wala kang aasahan dito sa hype na to. So again, yan ba talaga ang gusto ng Lakers? First time nila lahat offensive players, walang defensive player kahit isa. Bahala kayo sa buhay nyo. O ano pang himagas, maglagay mga hitar ng Warriors.